Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Mendoza sa Forbes Park ay siksik sa amoy ng mga imported na bulaklak at mamahaling pabango. Mula sa matataas na kisame ang mga kandelero na gawa sa kristal ay nagkakalat ng ginintuang liwanag. Pinapakislap ang mga alahas ng halos 200 bisita, ang pinakamayaman at pinakaimpluwensyal na mga tao sa Maynila. Ang mahinang kalansingan ng mga kopita ng champagne at ang halakhakan ng mga nakagown at barong ay lumilikha ng isang perpektong musika ng karangyaan. Sa gitna ng lahat si Valentina, ang bagong Mrs. Mendoza, ay parang isang reyna na namamahala sa kanyang korte. Nakasuot ng isang makintab na pulang gown na yakap ang kanyang perpektong katawan, bawat galaw niya ay kalkulado, bawat ngiti ay kaakit-akit. Siya ang larawan ng kagandahan at pagiging sopistikada. "Valentina darling, you are glowing," bati ng isang senadora, humalik sa kanyang pisngi. "It's all because of Roberto." Sagot ni Valentina, ang kanyang boses ay malambing na parang pulot habang marahan niyang hinahaplos ang braso ng kanyang asawa. Si Don Roberto Mendoza, isang higante sa industriya ng teknolohiya, ay ngumiti lang, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga para sa babaeng nagpabago ng kanyang mundo sa loob lamang ng ilang buwan. Mula sa gilid ng Grand Ballroom, pinapanood silang lahat ni Rosa. Bilang head housemaid sa loob ng 5 taon, kabisado na niya ang bawat sulok ng mansyon at ang bawat kumpas ng buhay ni Don Roberto. Ngunit ang bagong sigla na dala ni Valentina ay iba. Mayroong isang kislap sa mga mata ng kanyang amo na ngayon lang niya nakita, ngunit mayroon ding isang namumuong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Habang abala sa pag-aasikaso ng mga utos sa ibang mga katulong, napansin ni Rosa ang isang maliit na figura na nakatayo malapit sa malaking hagdanan. Si Santiago, ang 7 taong gulang na anak ni Don Roberto, sa yumaong asawa nito. Suot ang isang maliit na suit na halatang hindi siya komportable. Mahigpit niyang hawak ang isang piraso ng nakatuping papel. Ang kanyang mga mata, malalaki at madidilim, ay nakatuon lamang kay Valentina. Nakita ni Rosa ang pag-ipon ng lakas ng loob sa bata. Dahan-dahan itong lumapit sa mag-asawa, ang kanyang mga hakbang ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay. "Tita Valentina." Mahinang tawag niya, inaabot ang papel. Saglit na naputol ang perpektong ngiti ni Valentina nang makita ang bata. Ngunit mabilis itong bumalik, mas matamis pa kaysa dati. "Santi, my dear, shouldn't you be with your yaya? It's past your bedtime." Hinaplos niya ang buhok ng bata, isang galaw na para sa mga bisita ay puno ng pagmamahal, ngunit para kay Rosa na nakamasid mula sa malayo ay may halong lamig. Hindi man lang niya tinignan ang iniaabot na papel. "Para po sa inyo." Pilit ni Santiago, ang boses ay nanginginig. "Later, sweetie. Go on now." Sabi ni Valentina, ang kanyang tono ay hindi na nagiiwan ng lugar para sa pagtutol bago bumaling muli sa kausap na business tycoon. Bigo dahan-dahang umatras si Santiago, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Walang nakapansin sa kanya maliban kay Rosa na nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Nang matapos ang party at ang huling bisita ay umalis na ang mansyon, ay biglang nabalot ng katahimikan. Ang natira na lang ay ang mga katulong na nagliligpit ng kalat. Matapos siguraduhin na ang lahat ay nasa ayos, umakyat si Rosa sa ikalawang palapag para tingnan si Santiago. Natagpuan niya ang bata sa playroom, hindi naglalaro. Nakaupo ito sa isang sulok yakap, ang kanyang mga tuhod, habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang pagkain na iniakyat ng yaya nito ay hindi nagalaw. "Santi," mahinang tawag ni Rosa. Tumingin ang bata at sa liwanag ng buwan na tumatama sa kanyang mukha, nakita ni Rosa ang bakas ng mga tuyong luha sa kanyang mga pisngi. "Hindi ka pa kumakain," sabi ni Rosa, umupo sa tabi niya. "Gusto mo ba igawa kita ng mainit na gatas?" Umiling si Santiago.
Ayaw po sa akin ni Tita Valentina. Di ba Manang Rosa? Tanong niya, ang boses ay basag. Hindi agad nakasagot si Rosa. Ano ang sasabihin niya sa isang batang nakakaramdam ng isang katotohanang kahit siya ay natatakot aminin? Hindi totoo yan, Santi. Baka pagod lang siya mula sa party. Sabi na lang niya, kahit alam niyang kasinungalingan yon. Nakita niya ang papel sa sahig sa tabi ng bata. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Ito ay isang drawing na gawa sa Crayola, isang malaking bahay, at sa harap nito ay 3 tao, isang matangkad na lalaki, isang babaeng may mahabang buhok at korona, at isang maliit na bata sa gitna. Sa itaas ay nakasulat, "Welcome Tita Valentina." Ngunit sa tabi ng babae may isa pang figura, isang anghel, na may pakpak na nakalutang sa langit na nakangiti. Ang kanyang ina. Ang ganda naman nito, Santi. Sabi ni Rosa, sinusubukang pasiglahin ng bata. Bakit hindi mo iwan sa ibabaw ng mesa niya para makita niya bukas? Sumunod naman si Santiago. Magkasama silang pumasok sa malawak na kwarto ni Valentina na dati ay opisina ng yumaong ina ni Santiago. Maingat na inilapag ng bata ang drawing sa ibabaw ng vanity table ng madrasta. Kinabukasan, habang naglilinis ng master's bedroom, natigilan si Rosa. Nakita niya ang drawing ni Santiago, ngunit hindi na ito nasa ibabaw ng mesa. Nakalagay ito sa gilid, at sa mismong gitna ng drawing, may malaking mantsa ng pulang alak binubura ang mukha ng anghel at ang korona ng reyna. Mukhang aksidenteng natapunan. Maya-maya pa pumasok si Valentina sariwa mula sa kanyang umagang yoga. Nakita niya si Rosa na nakatingin sa papel. "Oh, that," sabi niya na parang walang anuman. "I had a little accident last night." Ang kalat talaga ng batang yan kung saan-saan iniiwan ang mga gamit niya. Hindi niya sinabing kasalanan niya, pero ang tono niya ay naninisi. Walang bakas ng panghihinayang sa kanyang boses, tanging inis. Kinuha niya ang papel, nilukot ito at itinapon sa basurahan na para bang ito ay isang maruming tissue. Napatayo lang doon si Rosa, hindi makagalaw. Sa sandaling iyon, ang kabang nararamdaman niya ay nagkaroon ng pangalan takot. Takot para sa batang nawalan ng ina. At ngayon, ay tila nawawalan na rin ng lugar sa sarili niyang tahanan. Gabi na nang muling dumaan si Rosa sa tapat ng silid ni Valentina. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang boses nito na may kausap sa telepono. Ang boses na malambing sa harap ng mga bisita ay wala na. Ang natira ay isang boses na malamig at matalas. "Oh friend, ang party ay isang tagumpay. Lahat ay mahal ako." Sabi niya may halong pagmamalaki. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Lahat, maliban sa isang maliit na problema. Napatigil si Rosa sa paglalakad, nagtago sa dilim ng pasilyo. Yung bata. Pagpapatuloy ni Valentina, ang boses niya ay bumaba sa isang bulong na puno ng lason. "He's a constant annoying reminder of the past. Sa ayaw ko man o sa gusto, kailangan ko siyang gawan ng paraan. Sooner or later." Nang marinig iyon, parang nagyelo ang dugo sa mga ugat ni Rosa. Ang mga salitang gawan ng paraan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malinaw na banta na nagpapatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Habang papalayo ang mga yapak niya sa pasilyo, alam ni Rosa na ang magandang mukha ng bagong reyna ng mansyon ay isang maskara lamang. At sa ilalim nito, isang panganib ang nag-aabang para sa isang inosenteng bata. Ang pag-alis ni Don Roberto para sa isang linggong business trip sa Singapore ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa mansyon. Para sa karamihan ito ay isang normal na pangyayari. Ngunit para kay Rosa, ang katahimikang ito ay mabigat at puno ng pagbabanta na parang paghinga ng isang paparating na bagyo. Bago umalis, niyakap ni Don Roberto si Santiago ng mahigpit. "Be a good boy for Tita Valentina. Okay, I'll bring you the best robot toy from Singapore." Bulong niya sa anak, isang pangakong mabilis na nagpaliwanag sa mukha ng bata.
Ang pagpapaalam naman ni Valentina sa kanyang asawa ay isang palabas. Puno ng matatamis na halik mga yakap na tila ayaw bumitaw at isang kumakaway na kamay hanggang sa mawala sa paningin ang itim na Mercedes sa malaking gate ng Forbes Park. Ngunit sa sandaling sumarado ang gate, ang lahat ng init at pagmamahal sa kanyang mukha ay biglang naglaho na parang pinatay na ilaw. Ang kanyang nangiti ay naging isang tuwid na linya, ang kanyang postura ay nanigas at ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng malamig na kislap na nakita na ni Rosa noon. Napanood ni Rosa ang pagbabagong yon mula sa bintana ng kusina. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Ang pagiging maasikasong madrasta ni Valentina ay para lamang sa mga mata ni Don Roberto. Ngayong wala na ang amo, ang reyna ay malaya ng mamahala sa paraang gusto niya. Lumipas ang 2 araw na may peke at sa pilitang kapayapaan. Ngunit sa ikatlong araw nangyari ang kinatatakutan ni Rosa. Hapon niyon at si Santiago ay umiinom ng grape juice sa sala habang nanonood ng cartoons. Sa kanyang pag-abot sa remote control, aksidenteng natabig ng kanyang siko ang baso. Ang matingkad na kulay ubing likido ay kumalat sa malinis at puting-puting sahig na gawa sa Italian marble. Nanlaki ang mga mata ni Santiago sa takot. Agad siyang kumuha ng tissue at sinubukang punasan ito, ngunit lalo lang kumalat ang mantsa. Sa sandaling iyon, bumaba si Valentina mula sa hagdanan, suot ang isang puting-puting silk robe. Natigilan siya nang makita ang kalat. Hindi siya sumigaw. Mas malala pa roon. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa mantsa. Pagkatapos ay kay Santiago. "Anong ginawa mo?" Tanong niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit parang yelo sa lamig. "Sorry po, tita. Hindi ko po sinasadya," nanginginig na sabi ng bata na paatras. Hindi sinasadya ulit ni Valentina, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "You are clumsy. You are careless. Palagi kang pabigat. Katulad ka ng ina mo, palaging nag-iiwan ng kalat na kailangang linisin ng iba." Ang pagbanggit sa kanyang ina ay parang isang sampal kay Santiago. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Dahil marumi ka, sa isang maruming lugar ka nararapat," sabi ni Valentina. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Santiago at kinaladkad ito palayo sa sala patungo sa isang pinto sa ilalim ng hagdanan. Ang pinto papunta sa bodega. Ang bodega ay isang madilim at malamig na lugar sa basement ng mansyon. Amoy kulob ito at puno ng mga lumang kasangkapan na natatakpan ng puting tela na sa dilim ay parang mga multo. Isang mahinang bumbilya lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Ito ang lugar na kinatatakutan ni Santiago. "Please, tita. Wag po dito. Maglilinis po ako, promise." Pagmamakaawa ng bata, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Pero hindi nakinig si Valentina. Tinulak niya ang bata sa loob ng madilim na silid at mabilis na isinara ang pinto. Narinig ni Rosa na nagmamasid mula sa itaas ng hagdanan. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita ang malakas na pagklik ng trangka. Ikinandado ni Valentina ang pinto mula sa labas. Ang mga iyak at katok ni Santiago mula sa loob ng bodega ay parang mga punyal sa puso ni Rosa. Gusto niyang tumakbo at komprontahin si Valentina, ngunit alam niyang magiging sanhi lang iyon ng kanyang pagkatanggal sa trabaho. At kung mawala siya, sino pa ang magbabantay at magpoprotekta sa kawawang bata? Nagkibit-balikat lang si Valentina na para bang nagtapon lang ng basura. Dumiretso siya sa minibar, nagsali ng isang baso ng puting alak at umupo sa sofa habang mahinang humuhuni na tila walang anumang nangyari. Nanatili si Rosa sa kanyang kinatatayuan, ng kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Hinintay niyang umakyat si Valentina sa kanyang silid. Nang matiyak niyang ligtas, na dahan-dahan siyang bumaba. Ang malalakas na iyak ni Santiago ay naging mahinang hikbi na lamang.
Pumunta si Rosa sa kusina, kumuha ng isang baso ng gatas at ilang biskwit at inilagay sa isang maliit na tray. Bumalik siya sa tapat ng pinto ng bodega. "Santi!" Bulong niya, idinikit ang kanyang bibig sa siwang ng pinto. "Santi, si Manang Rosa to." Narinig niya ang kaluskos sa loob at isang maliit na boses ang sumagot. "Manang, madilim po. Takot po ako." "Shh, andito lang ako sa labas." Pagpapakalma ni Rosa. "Nagdala ako ng gatas at biskwit. Itutulak ko sa ilalim ng pinto, ha? May maliit na puwang sa ilalim ng pinto. Sapat lang para maisuot ang tray." Narinig niya ang mahinang pag-inom ng bata at ang pagnguya ng biskwit. Umupo si Rosa sa sahig sa labas ng bodega, isinandal ang kanyang likod sa malamig na pinto at nanatili roon. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang presensya lang, kahit sa kabilang panig ng pinto, ay isang pangako na hindi nag-iisa ang bata. Halos 3 oras ang lumipas bago bumaba si Valentina. Walang emosyon niyang binuksan ang trangka. Lumabas si Santiago, ang kanyang mukha ay maputla at namamaga sa kaiiyak. Ni hindi siya tiningnan ni Valentina. "Learn your lesson," sabi lang nito bago siya tinalikuran. Kinagabihan ng matapos na ang lahat ng kanyang gawain, pinuntahan ni Rosa si Valentina sa library kung saan ito nagbabasa. Huminga siya ng malalim bago magsalita. "Madam." Panimula niya, pinipilit na maging magalang ang kanyang tono. "Pasensya na po sa pakikialam, pero napansin ko lang po, baka po masyadong natatakot si Santi sa bodega. Bata pa po kasi." Dahan-dahang ibinaba ni Valentina ang kanyang libro. Tumingin siya kay Rosa at ang mga mata niya ay kasing lamig ng bakal. "Rosa," sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. "You are the head housemaid. Ang trabaho mo ay pamahalaan ang mga katulong at siguraduhing malinis ang bahay na ito. Hindi kasama sa trabaho mo ang questionin kung paano ko dinidisiplina ang anak ko. Maliwanag ba?" "Opo, madam, pero alamin mo ang lugar mo." Putol ni Valentina sa kanya, ang boses ay hindi na nagtatago ng pagbabanta. "Dahil kung hindi maraming nag-aabang ng trabaho mo sa labas ng gate na yan." Tumango na lang si Rosa, alam niyang wala nang silbi ang anumang sasabihin niya. Tumalikod siya at naglakad paalis, dala ang bigat ng pagkatalo. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters, hindi makatulog si Rosa. Ang mukha ni Santiago na puno ng takot at ang mga mata ni Valentina na puno ng pagbabanta ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pakikipag-usap ay walang saysay. Ang pagrereklamo ay peligroso. Napabangon siya. May kailangan siyang gawin. Binuksan niya ang kanyang maliit na aparador at kinuha mula sa ilalim ng mga nakatuping damit ang isang maliit at mumurahing notebook na may itim na pabalat at isang ballpen. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at sa liwanag ng munting lampara, nagsimula siyang magsulat. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit determinado ang kanyang mga galaw. Oktubre 22, 2025. Ika-4:15 ng hapon. Ikinulong ni Madam Valentina si Santiago sa bodega. Dahilan natapon ang juice sa sahig ng sala, ikinandado ang pinto mula sa labas. Tumagal ng halos 3 oras. Ika-9 mong 30 paride. Gabi, kinausap ko si Madam. Binalaan niya ako na maaari akong tanggalin sa trabaho. Maingat niyang isinara ang notebook. Ang bawat salitang isinulat niya ay hindi lang isang tala. Ito ay isang piraso ng ebidensya. Isang sandata. Isiniksik niya ang kwaderno sa pinakatagong sulok ng kanyang mga gamit. Hindi pa niya alam kung paano o kailan, ngunit alam ni Rosa na darating ang araw na ang mga lihim na isinusulat niya sa dilim ay kailangan niyang ilabas sa liwanag. Ang tahimik na digmaan para kay Santiago ay nagsimula na. Ang pagbabalik ni Don Roberto mula sa Singapore ay nagdala ng panibagong hangin sa mansyon. Bigla ang mabigat at mapanuring katahimikan ay napalitan ng isang masiglang pag-arte
ng isang masayang pamilya. Si Valentina ay muling naging ang perpektong asawa, laging nakangiti, at ang kanyang mga kilos ay puno ng paglalambing. Si Santiago naman, na sa mga nakaraang araw ay parang isang anino na takot gumawa ng ingay, ay bahagyang nabuhayan ng loob sa presensya ng kanyang ama. "Look what Papa got for you," masayang sabi ni Don Roberto. Inilabas mula sa isang malaking paper bag ang isang makintab na robot na may mga kumukutitap na ilaw. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Santiago. Sa sandaling iyon, habang yakap-yakap niya ang bagong laruan, halos makalimutan niya ang takot at ang bodega. Pinanood sila ni Rosa mula sa di kalayuan. Nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa, ngunit kasabay nito ay isang matinding pag-aalala. Ang nakikita niya ay isang ama na tunay na mahal ang kanyang anak, ngunit bulag sa katotohanang nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Alam ni Rosa na ang pagkakataong ito ay hindi niya maaaring palampasin. Ang ilang araw na kapayapaan habang naririto si Don Roberto ay isang gintong bintana na kailangan niyang samantalahin. 2 araw siyang naghintay, nag-ipon ng lakas ng loob. Ang mga salita ni Valentina ay umuulit sa kanyang isipan. "Alamin mo ang lugar mo," isang malamig na babala. Ngunit ang imahe ni Santiago na umiiyak sa dilim ay mas malakas. Isang gabi matapos ang hapunan, nakita ni Rosa na pumasok si Don Roberto sa kanyang pribadong aklatan para tapusin ang ilang trabaho. Si Valentina naman ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa balkonahe. Ito na ang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinatok niya ang mabigat na pinto na gawa sa narra. "Come in," narinig niyang sabi mula sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Naabutan niya si Don Roberto na nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan. Napapaligiran ng mga libro, ang kanyang mukha ay naiilawan ng kanyang laptop. "Manang Rosa," sabi nito bahagyang nagulat. "May kailangan ka." Huminga ng malalim si Rosa. "Don Roberto, pasensya na po sa abala." Panimula niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. "Gusto ko lang po sanang may sabihin tungkol kay Santi." Bahagyang kumunot ang noo ni Don Roberto, ngunit itinuon pa rin sa kanya ang atensyon. "Tungkol kay Santi May, problema ba?" "Napapansin ko lang po kasi na nitong mga nakaraang araw, parang laging matamlay at malungkot ang bata." Baka po, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang pinto ng aklatan ay marahang bumukas at pumasok si Valentina na may dalang isang tray na may mainit na kape at ilang piraso ng biskwit. Ang kanyang nangiti ay masing tamis ng asukal. "Mahal," malambing niyang sabi kay Roberto bago bumaling kay Rosa. "Oh Rosa, nandito ka pala. May problema ba sa kusina?" Ang kanyang pagdating ay perpekto, ang kanyang tanong ay tila inosente, ngunit alam ni Rosa na ito ay isang kalkuladong paghadlang. Hindi po madam. Kinukumusta ko lang po si Sir." Si Rosa ay may sinasabi tungkol kay Santi. Sabi ni Roberto na tila nagpapasalamat sa pagdating ng asawa para putulin ang awkward na pag-uusap. Agad na lumapit si Valentina at inilapag ang tray sa tabi ng laptop ni Roberto. Hinaplos niya ang balikat ng asawa bago bumaling kay Rosa. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng lubos na pag-aalala. "Talaga? May problema ba si Santi, Rosa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Alam mo namang ako ang dapat unang makaalam sa lahat ng bagay na may kinalaman sa anak ko." Sabi niya. Ang kanyang mga salita ay tila puno ng sinseridad, ngunit para kay Rosa ito ay isang matalinong patibong. Pinalalabas siya nitong isang tsismosang katulong na lumalampas sa kanyang hangganan. "Naisip ko lang po na baka mas mabuting kay Sir Roberto ko na lang sabihin dahil nonsense." Putol ni Valentina. Ang kanyang namungiti ay hindi pa rin nawawala. Ayokong nabibigyan ng karagdagang stress si Roberto. Pagod na siya sa trabaho
Kung meron kang mga concern, gaano man kaliit sa akin mo sabihin, ako ang ina ng batang ito ngayon. Ako ang bahala. Tumingin si Don Roberto mula sa kanyang laptop, ang mukha niya ay pagod. Valentina is right, Rosa. She's in charge of everything related to the household and Santi. Just talk to her. Sige na, marami pa akong kailangang tapusin. Anging mga salitang iyon ay parang isang pintong isinara ng malakas sa mukha ni Rosa. Isang pader na hindi niya kayang gibain. Wala siyang nagawa, kundi tumango. Sige po, sir. Madam, pasensya na po ulit sa abala. Tumalikod siya at lumabas ng aklatan ng kanyang puso ay mabigat sa pagkatalo. Nabigo siya at alam niyang may kapalit ang kanyang pagsubok. Hindi siya nagkamali. Makalipas ang 1 oras habang nag-aayos siya sa kusina, tinawag siya ng isa pang katulong. Manang Rosa, pinapatawag po kayo ni Madam sa opisina niya. Ang dating opisina ng yumaong ina ni Santiago ay isa ng salamin ng personalidad ni Valentina, minimalist, walang personal na gamit at malamig. Nakaupo si Valentina sa likod ng isang malaking puting mesa, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw nito. Ang matamis na ngiti ay wala na. Ang natira ay isang matigas na ekspresyon. Maupo ka, Rosa. Utos niya. Umupo si Rosa sa silyang nasa harap ng mesa. Pakiramdam niya ay para siyang isang kriminal na iimbestigahan. Sinubukan mong lagpasan ako. Simula ni Valentina ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim. Sinubukan mong lasunin ang isip ng asawa ko laban sa akin. Hindi po, Madam. Nag-aalala lang po talaga ako kay Santi. Huwag mo nang ituloy. Putol niya itinaas ang isang kamay. Let me make this very, very clear. Isa kang katulong. Ako ang misis dito. Ang batang yon ay responsibilidad ko. Kung paano ko siya palalakihin, kung paano ko siya didisiplinahin, lahat iyon ay desisyon ko. At wala kang kahit anong karapatang makialam. Tumayo siya at lumakad paikot sa mesa hanggang sa tumayo siya sa likuran ni Rosa. Naramdaman ni Rosa ang kanyang hininga malapit sa kanyang tainga. Ito ang una at huling babala ko sa'yo, bulong ni Valentina. Ang bawat salita ay puno ng lason. Kung susubukan mo ulit na sirain ang pamilya ko, kung magsusumbong ka ulit sa asawa ko, o kahit kanino, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan sa Maynila. Gagawa ako ng kwento pagnanakaw siguro sa yaman at koneksyon namin. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila? Ikaw o ako? Nagyelo si Rosa sa kanyang kinauupuan. Ito ay hindi lang isang banta ng pagkatanggal sa trabaho. Ito ay isang banta ng pagsira sa kanyang buong buhay. Maliwanag ba? Tanong ni Valentina, bumalik sa kanyang upuan. Hindi makapagsalita si Rosa. Tumangulang siya ng marahan. Good. Makakaalis ka na. Parang isang robot na tumayo si Rosa at lumabas ng silid. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay ganap nang nawala, napalitan ng dalisay na takot. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Paano na si Santiago? Paano niya ito matutulungan ngayon na siya mismo ay nasa bingit ng kapahamakan? Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, biglang nag-ring ang kanyang mumurahing cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man sinagot niya ito. Hello? Hello, si Rosa ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses ng isang matandang babae, mahinahon, ngunit may bahid ng awtoridad. Sino po sila? Nagkaroon ng saglit na pag-alinlangan bago sumagot ang babae. Ako si Pilar, Pilar Reyes. Tiyahin ako ng yumaong asawa ni Roberto. Natigilan si Rosa. Matagal na akong hindi nakakadalaw, pagpapatuloy ng matanda. Nabalitaan ko lang na nag-asawang muli si Roberto. Gusto ko lang sanang malaman, kumusta na ang apo ko sa pamangkin? Kumusta na si Santiago?
Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, ang tanong na yun, isang simpleng tanong mula sa isang taong nagmamalasakit, ay parang isang sinag ng liwanag. Isang maliit na ningas ng pag-asa ang biglang sumibol sa puso ni Rosa. Baka hindi pa tapos ang laban. Baka ngayon pa lang ito magsisimula. Ang araw ng pahinga ni Rosa ay hindi kailanman naging ganito kabigat. Ang bawat oras na malayo siya sa mansyon ay isang oras na puno ng pag-aalala para kay Santiago. Ngunit ang araw na ito ay iba. Hindi ito pahinga kundi isang misyon. Sumakay siya ng jeep na kipagsiksikan sa mga pasahero, ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat paghinto at pag-andar ng sasakyan. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang lumang handbag kung saan nakatago ang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay ang address ng isang coffee shop sa isang hindi gaanong kilalang eskinita sa Makati, ang lugar kung saan sila magkikita ni Tita Pilar. Ang bawat anino ay tila sumusunod sa kanya. Bawat sulyap mula sa estranghero ay parang isang paghuhusga. Ang banta ni Valentina ay nakatanim sa kanyang isipan. Ang coffee shop ay maliit at simple malayo sa karangyaan ng Forbes Park. Amoy kape at bagong lutong tinapay. Sa isang sulok sa tabi ng bintanang salamin, nakaupo ang isang babaeng nasa mga 60 anyos. Si Tita Pilar. Nakasuot ng simpleng bestida at may suot na perlas na hikaw. Mayroon siyang aura ng tahimik na dignidad. Ang kanyang mga mata, matalas at puno ng talino, ay agad na nakita si Rosa pagpasok nito. Rosa. Tawag niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nanginginig na lumapit si Rosa at umupo sa tapat niya. Tita Pilar, salamat po sa pagpunta. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa pagpayag mong makipagkita. Sagot ng matanda, isininya sa waiter na bigyan sila ng kape. Nang sila na lang ulit, ang kanyang muka ay naging seryoso. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rosa. Noong huli kaming magkausap ni Roberto bago siya ikasal, naramdaman ko ng may mali. Mayroong kasakiman sa mga mata ng babaeng iyon. Ngayon sabihin mo sa akin ang totoo. Ligtas ba ang apo ko? Ang direktang tanong ay parang isang gripo na nagbukas sa lahat ng pinipigilang emosyon ni Rosa. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Isinalaysay niya ang lahat mula sa sinirang drawing, sa paulit-ulit na masasakit na salita, hanggang sa panginginig ni Santiago, sa takot, sa tuwing naririnig ang boses ni Valentina. Idinetalya niya ang insidente ng natapong juice at ang malupit na parusa sa bodega. At sa huli, ikinuwento niya ang pagtatangka niyang kausapin si Don Roberto at ang nakakakilabot na banta na natanggap niya mula kay Valentina. Habang nagsasalita si Rosa, hindi kumukurap si Tita Pilar. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Walang paghuhusga sa kanyang mukha, tanging isang lumalalim na galit at kalungkutan. Nang matapos si Rosa, ang kanyang mga mata ay namumula na sa pinipigilang luha. Inabot ni Tita Pilar ang kamay niya at marahan itong pinisil. Naniniwala ako sa iyo, sabi nito. Ang kanyang boses ay matatag. Alam kong hindi ka magsisinungaling sa ganitong bagay. Ang pamangkin ko, binulag siya ng pag-ibig o kung ano man ang tawag sa ilusyong yon. At ang apo ko, ang nagbabayad ng halaga. Ano po ang gagawin natin, Tita? Takot? Natakot po ako para sa bata, pero wala po akong magawa. Kapag nagsalita pa ako, mawawalan ako ng trabaho at baka hindi ko na siya makita pa. Halos pabulong na, sabi ni Rosa. Ang tapang mo ay hindi nasusukat sa pagsigaw, Rosa. Minsan ito ay nasa tahimik na paghahanda. Sabi ni Tita Pilar. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang makapal na sobre. Ito, sabi niya, inilagay ito sa kamay ni Rosa. Pera yan, para sa'yo. Itago mo, para kung dumating ang araw na kailangan mong umalis dyan, nang biglaan mayroon kang magagamit.
Huwag kang tatanggi. Hindi ito bayad, ito ay tulong. Pero tita, at ito pa, pagpapatuloy niya kumuha ng isang calling card. Pangalan niya ng isang abogado, kaibigan ng pamilya, mapagkakatiwalaan, itago mo. Huwag mo munang tatawagan. Ang kailangan natin ngayon ay patuloy na mag-ipon ng ebidensya. Ang kwadernong sinabi mo, napakahalaga niyan. Ituloy mo ang pagsusulat. Itala mo ang lahat, bawat detalye. Tumingin si Tita Pilar sa mga mata ni Rosa. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Rosa. Mula ngayon kasama mo na ako. Umalis si Rosa sa coffee shop na may bagong pag-asa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Hindi na siya nag-iisa, mayroon na siyang kakampi. Samantala, sa mansyon ng mga Mendoza, ang isa pang katulong si Karen ay nagwawalis sa pasilyo ng servants' quarters. Si Karen, na mas bata kay Rosa, ay laging may inggit sa posisyon nito bilang head housemaid. Gusto niyang makuha ang pabor ng bagong Mrs. Mendoza. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Rosa. Dahil sa pag-usisa sumilip siya sa loob. Malinis at maayos ang lahat gaya ng dati. Ngunit may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa ilalim ng kama sa likod ng isang pares ng tsinelas, may isang sulok ng itim na notebook na nakalabas. Dahil alam niyang umalis si Rosa, para sa araw ng pahinga nito, pumasok si Karen. Maingat niyang kinuha ang notebook at binuksan ito. Kumunot ang noo niya habang binabasa ang mga huling isinulat ni Rosa. Mga petsa, mga oras, pangalan ni Santiago at ni Madam Valentina, bodega, ikinandado, binalaan. Nanlaki ang mga mata ni Karen. Ito ay isang talaan, isang sikretong talaan laban sa kanilang amo. Dito na niya nakita ang kanyang pagkakataon. Dala ang notebook, halos patakbo siyang umakyat sa ikalawang palapag at marahang kumatok sa silid ni Valentina. Madam, ako po si Karen. Pwede po ba kayong maistorbo sandali? Ilang sandali pa binuksan ni Valentina ang pinto. Anong kailangan mo? Pasensya na po, madam. Pero may nakita po ako sa kwarto ni Manang Rosa. Sa tingin ko po dapat ninyong makita. Iniabot ni Karen ang notebook. Kinuha ito ni Valentina at habang binabasa ang mga pahina, ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago. Ang pagkainis ay naging pagkabigla at pagkatapos ay naging isang malamig at mapanganib na galit. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa kwaderno. Salamat, Karen. Sabi ni Valentina, ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Ibalik mo ito sa pinagkuhanan mo. Siguraduhin mong walang makakahalata at manatili kang mapagmatyag. Ipaalam mo sa akin ang lahat ng kahina-hinalang kilos ni Rosa. Opo, madam. Masusunod po. Mabilis na sagot ni Karen, tuwang-tuwa sa sarili. Isinara ni Valentina ang pinto. Ngayon alam na niya. Ang katulong na yon ay hindi lang isang simpleng pakialamera. Siya ay isang ahas, isang traidor na nag-iipon ng sandata laban sa kanya. Kailangan niyang turuan ito ng leksyon at kailangan niyang paigtingin ang parusa sa batang siyang dahilan ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, pagbalik ni Rosa sa mansyon, sinalubong siya ng isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo si Valentina sa gitna ng sala, hawak sa braso si Santiago na umiiyak ng walang tunog. Saan mo itinago ang hikaw ko? Mariing tanong ni Valentina sa bata. Nakita kitang naglalaro malapit sa vanity table ko kanina. Hindi po ako. Wala po akong kinuha. Hikbi ni Santiago. Sinungaling. Sigaw ni Valentina. Para kay Rosa halatang halata na isa itong palabas, isang bitag. Dahil hindi ka lang makalat, isa ka na ring magnanakaw. Kinaladkad niya ang bata patungo sa pamilyar na pinto sa ilalim ng hagdanan. Sa pagkakataong ito, mas marahas ang kanyang mga galaw, mas puno ng galit. Manang Rosa, tulong, sigaw ni Santiago nang makita siya. Susugod na sana si Rosa, ngunit sinalubong siya ng nanlilisik na mga mata ni Valentina. Isang tingin
na nagsasabing, "Subukan mo." Itinulak ni Valentina ang bata sa loob ng bodega. "Dito ka matutulog hanggang sa aminin mo kung nasaan ang hikaw ko magnanakaw." Sigaw niya bago isinara ng malakas ang pinto at ikinandado ito. Narinig ni Rosa ang malakas na pag-click ng trangka. Sinundan ito ng mga desperadong katok at iyak ni Santiago. "Manang tita, buksan niyo po. Takot po ako." Ang pag-asang naramdaman ni Rosa kanina ay biglang naglaho nilamon ng kadilimang bumabalot ngayon sa buong mansyon. Nakatayo siya roon, walang magawa sa labas ng nakakandadong pinto, habang ang mga iyak ng isang batang pinagkaitan ng liwanag ay unti-unting humihina sa gitna ng malamig at walang pakialam na gabi. Walang tulog na lumipas ang gabi para kay Rosa. Ang bawat tiktak ng orasan sa kanyang maliit na kwarto ay parang isang pagkutya, isang paalala ng bawat segundong ginugugol ni Santiago sa madilim at malamig na bodega. Ang mga hikbi at katok nito ay matagal nang huminto at ang katahimikang pumalit ay mas nakakakilabot pa. Bago pa man sumikat ang araw, hindi na niya natiis. Ang takot na mawalan ng trabaho ay biglang naging maliit na bagay kumpara sa takot na baka may masama nang nangyari sa bata. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at tinungo ang hagdanan. Ang buong mansyon ay tahimik pa natutulog sa karangyaan nito. Walang kamalay-malay sa kalupitang nagaganap sa ilalim ng bubong nito. Nakatayo sa harap ng pinto ng bodega, idinikit niya ang kanyang tainga. Wala siyang marinig. Walang pag-iyak, walang kaluskos, isang nakabibinging katahimikan. "Santi," bulong niya halos hindi marinig. "Andyan ka pa ba?" Walang sagot. Isang alon ng matinding kaba ang bumalot sa kanya. Hindi na siya makapaghintay. Bilang head housemaid, alam niya kung saan itinatago ang duplicate ng lahat ng susi sa mansyon. Mabilis ngunit maingat siyang pumunta sa utility room, kinuha ang malaking keyring at nanginginig na hinanap ang susi para sa bodega. Bumalik siya sa pinto, ang tunog ng pagpasok ng susi sa seradura ay tila napakalakas sa katahimikan ng umaga. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Isang malakas na click. Bumukas ang pinto. Ang amoy alikabok at kulob na hangin mula sa loob ay sumalubong sa kanya. Isang maliit na figura ang nakabaluktot sa pinakamadilim na sulok sa ibabaw ng malamig na sementadong sahig. Si Santiago. Yakap niya ang isang lumang unan na puno ng agiw, hindi gumagalaw. "Santi," halos paanas niyang tawag habang marahang lumalapit. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay napakaputla, ang kanyang mga labi ay tuyo at basag-basag. Ang kanyang mga mata na dati malalaki at puno ng buhay ay halos hindi na maidilat sa pamamaga. Nang hawakan ni Rosa ang kanyang noo, para siyang napaso. Nilalagnat ng mataas ang bata. "Manang," sabi nito, ang boses ay mahina at garalgal. Ang lamig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtitimpi at takot sa puso ni Rosa ay naglaho na parang bula. Ang pumalit ay isang nag-aalab na galit. Isang galit na para lamang sa isang ina na nakikitang sinasaktan ang kanyang anak. Walang pag-aalinlangan binuhat niya si Santiago. Magaan na magaan ang bata para sa kanyang edad. Mahigpit itong kumapit sa leeg niya, nanginginig. Hindi niya ito dinala sa silid nito dahil alam niyang teritoryo iyon ni Valentina. Dinala niya ito sa sarili niyang maliit at ligtas na espasyo. Maingat niyang inihiga ang bata sa kanyang kama. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo at pinunasan ang nanlalagkit na pawis sa katawan nito. Pinalitan niya ang maruming damit nito ng isa sa kanyang malalaking t-shirt. Mula sa kanyang munting first aid kit, kumuha siya ng gamot sa lagnat para sa bata at maingat na ipinainom ito kay Santiago. Habang inaayos niya ang kumot sa bata, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang kwarto. Nakatayo roon si Valentina, nakapamaywang, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit.
Ang kanyang silk na pantulog ay lalong nagpatingkad sa bagsik ng kanyang anyo. Malamang ay nagising na ito at natuklasang wala na sa bodega ang kanyang bilanggo. Anong karapatan mong ilabas siya dyan? Sigaw niya, ang boses ay matinis at puno ng pagkamuhi. Tumayo si Rosa mula sa kama, inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Valentina at ng may sakit na bata. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Tinitigan niya si Valentina nang diretso sa mata, ang kanyang sariling mga mata ay nag-aapoy. May sakit ang bata. Matigas niyang sagot. Nilalagnat siya dahil sa ginawa ninyo. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Valentina. Lagnat lang yan. Disiplina ang tawag dyan, isang bagay na halatang hindi mo alam. Sino ka para magdesisyon dito? Isa ka lang katulong. Katulong nga po ako. Sagot ni Rosa. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Pero tao ako at hindi ko kayang manood lang habang pinapahirapan ninyo ang isang batang walang kalaban-laban. Masahol pa sa hayop ang pagtrato ninyo sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal kay Valentina. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Hindi siya makapaniwala na ang isang hamak na utusan ay sumasagot sa kanya ng ganoon. Wala kang galang. Sigaw niya, lumapit ng isang hakbang. Kayo ang walang puso. Ganti ni Rosa, hindi umaatras. Natigilan si Valentina. Ang kanyang mga mata ay galit na naghahanap ng maisasagot. Nakita niya ang isang baso ng tubig na iniwan ni Rosa sa mesang katabi ng kama. Sa isang mabilis at marahas na kilos, dinampot niya ito. How dare you! At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Santiago, inihagis ni Valentina ang laman ng baso. Ang malamig na tubig ay humampas sa mukha ni Rosa, tumulo sa kanyang buhok, leeg at damit. Ang biglaang lamig at ang bigat ng pagkapahiya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Napatayo lang siya roon, basang-basa, ang tubig ay tumutulo mula sa dulo ng kanyang baba. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang nakabibinging sigaw. Si Santiago, nakabangon mula sa pagkakahiga, nakaturo kay Valentina. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa matinding takot. Ang sigaw niya ay hindi lang sigaw ng isang bata. Ito ay isang sigaw ng isang kaluluwang nasaksihan, ang isang kalupitang hindi niya maintindihan. Ang sigaw na yon ang tila nagpabalik sa katinoan ni Valentina. Ngunit hindi ito katinoan ng pagsisisi, kundi ng isang taong kailangang bawiin muli ang kontrol. Tumingin siya kay Rosa, na nakatayo pa ring hindi makagalaw, ang mukha ay basang-basa at puno ng sakit. Tapos ka na, sabi ni Valentina. Ang boses ay malamig at pinal. You are fired. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon din. Humakbang siya palapit, ang muka ay ilang pulgada na lang mula kay Rosa at bumulong ng may halong panunuya at pagbabanta. At tingnan natin kung sino ang maniniwala sa isang magnanakaw na tulad mo. Ang mga salitang magnanakaw at lumayas ka ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto, kasing lamig ng tubig na tumutulo pa rin mula sa buhok ni Rosa. Naramdaman niya ang isang kamay na humihila sa laylayan ng kanyang damit. Si Santiago bumaba mula sa kama, nakakapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot para sa nag-iisang taong nagpoprotekta sa kanya. Ang eksenang yon ay lalong nagpasiklab sa galit ni Valentina. At ikaw? Sigaw niya kay Santiago, bumalik ka sa kwarto mo. Bago pa man makakilos si Rosa, tinawag ni Valentina ang 2 security guard ng mansyon. Palabasin ninyo ang babaeng ito. Utos niya, ang boses ay nangingibabaw sa buong bahay. At siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa ulit dito. Walang nagawa si Rosa nang hawakan siya sa braso ng mga gwardya. Ang huli niyang nakita, bago siya kinaladkad palabas, ay ang mukha ni Santiago na puno ng luha, ang mga kamay ay nakaunat, na tila sinusubukang abutin siya. Ang imaheng iyon ay parang isang kutsilyong bumaon sa kanyang puso. Binigyan siya ng 10 minuto
para kunin ang kanyang mga gamit. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng mga gwardiya at ni Karen na nakatayo sa isang sulok na may mapanuyang ngiti, mabilis niyang inilagay ang kanyang iilang damit sa isang lumang bag. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang itim na notebook, ay maingat niyang isinuksok sa pinakailalim sa ilalim ng kanyang wallet. Iyon ang tanging sandata niya. Habang hinihila siya palabas ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng isang eksena na idinisenyo para sa kanyang lubos na pagkapahiya. Dala-dala ni Valentina ang isang velvet jewelry box. Ito, sigaw niya sapat na para marinig ng ibang mga katulong na nag-uusyoso. Ito ang nawawalang diamond bracelet ko. Nakita ni Karen sa ilalim ng unan niya. Itinaas niya ang isang kumikinang na pulseras. Isang kasinungalingan, isang bitag na perpektong isinagawa. Hindi na nagsalita si Rosa. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Ang mga tingin ng dati niyang mga kasamahan ay halo-halong awa, pagdududa at takot. Tinulak siya palabas ng gate ng mga gwardiya at ang mabigat na bakal na yon ay sumarado nang may malakas na kalabog, isang pinal na pagtataboy mula sa mundong minsan niyang pinagsilbihan. Nakatayo sa labas ng Forbes Park sa ilalim ng init ng araw, dala ang kanyang bag at ang bigat ng kawalan ng katarungan. Naramdaman ni Rosa ang pag-iisa, ngunit ang pag-iisang yon ay hindi nagtagal. Ang pag-alala sa mukha ni Santiago ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang galit at sakit ay dahan-dahang naging isang matibay na determinasyon. Hindi pa ito tapos. Ngayong nasa labas na siya, hindi na siya isang katulong na kailangang sumunod. Isa na siyang malayang taong lalaban. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa isang maliit na karinderya. Ginamit niya ang kaunting perang natitira sa kanyang wallet para bumili ng isang tasang kape at pandesal. Kailangan niyang mag-isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang taong alam niyang makakatulong sa kanya. Tita Pilar, sabi ni Rosa, ang boses ay nanginginig, ngunit kontrolado. Nangyari na po. Pinalayas na po nila ako. Sa kabilang linya, isang buntong hininga. Nasaan ka? Manatili ka lang dyan. Pupuntahan kita. Sa loob ng isang oras, isang lumang kotse ang huminto sa tapat ng karinderya. Si Tita Pilar, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isinakay niya si Rosa. Ikinuwento niya ang lahat habang binabaybay nila ang EDSA, ang lagnat, ang pagsagip, ang pagbuhos ng tubig, ang pekeng pagnanakaw. Habang nakikinig ang mga daliri ni Tita Pilar ay humihigpit sa manibela. Isang demonyo ang babaeng iyon. Sabi lang niya, ang boses ay puno ng galit. Pero tama na ang pag-iyak, Rosa. Oras na para lumaban. Hindi sila umuwi. Dumiretso sila sa isang gusali sa Ortigas. Sa pinto ng isang opisina, nakasulat Salinas and Associates Law Firm. Ito ang abogadong binanggit sa kanya ni Tita Pilar. Si Attorney Hector Salinas ay isang lalaking nasa mga 40 anyos payat at may suot na salamin. Ang kanyang opisina ay hindi malaki, ngunit puno ng mga libro. Hindi siya mukhang isang tipikal na abogado ng mayayaman. Mukha siyang isang propesor. Ngunit nang magsimulang magsalita si Rosa, ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng matalas na focus. Inilabas ni Rosa ang itim na notebook. Inilatag niya ito sa mesa sa pagitan nilang tatlo. Attorney, bawat petsa, bawat oras, bawat pang-aabuso, isinulat ko po. Sabi ni Rosa. Binasa ni Attorney Salinas ang bawat pahina. Tumingin siya sa mga larawang palihim na kinuna ni Rosa gamit ang kanyang cellphone noong mga nakaraang linggo, mga larawan ng mga tirang pagkain ni Santiago, ang mga pasa niya sa braso mula sa mahigpit na pagkakahawak, ang madilim at nakakatakot na itsura ng bodega. Nang matapos siya, isinara niya ang notebook. Tumingin siya kay Rosa. Manang Rosa, ang ginawa ninyo ay hindi lang matapang, ito ay napakahalaga. Ngunit kulang pa rin ito. Pero attorney,
Ang salita ninyo laban sa salita ng isang mayamang socialite ay isang mahirap na laban. Paliwanag niya, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Habang nagaganap ang pag-uusap na yon, may isa pang paglalakbay na nangyayari. Dinala ni Tita Pilar si Rosa sa isa pang lugar, isang simpleng gusali ng gobyerno. Ang tanggapan ng Department of Social Welfare and Development DSWD. Doon, ipinakilala sila sa isang social worker na nagngangalang Patricia Reyes. Si Patricia ay isang babaeng nasa mga 30 anyos, ang mukha ay pagod. Ngunit ang mga mata ay puno ng dedikasyon. Pinakinggan niya ang buong kwento ni Rosa nang walang paghuhusga. Tiningnan niya ang mga ebidensya. Ito ay isang malinaw na kaso ng child abuse. Sabi ni Patricia, ang kanyang boses ay seryoso. Pero tama, si Attorney Salinas, ang pinakamalaking hamon sa mga kasong tulad nito ay ang pagkuha ng access sa bata. Lalo na't napapalibutan siya ng pera at kapangyarihan. Ano po ang kailangan nating gawin? Tanong ni Rosa, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nagkatinginan si Attorney Salinas at Patricia. Tila nagkakaintindihan sila sa isang plano. Ang unang hakbang, sabi ni Attorney Salinas, ay ang pagkuha ng isang opisyal na medical report. Kailangan nating maipasuri si Santiago sa isang doktor na pinagkakatiwalaan ng DSWD para madokumento ang kanyang pisikal at emosyonal na kalagayan. Pero paano, tanong ni Rosa? Hindi na ako makakapasok sa mansyon at tiyak na babantayan nila ng mahigpit ang bata. Dito na papasok ang pagiging malikhain. Sabi ni Patricia, isang determinadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mayroon akong ideya, pero kailangan natin ng tulong mo, Rosa. Ikaw ang nakakakilala sa routine ng pamilya. Kailan sila lumalabas, saan sila nagpupunta? Umalis si Rosa sa opisina ng DSWD ng gabing iyon na may bagong direksyon. Hindi na siya isang biktima na tumatakbo. Isa na siyang sundalo na naghahanda para sa isang digmaan. Itinira siya ni Tita Pilar sa isang maliit na apartment na pag-aari nito, isang ligtas na lugar kung saan siya makakapagplano. Habang nakahiga siya sa isang di pamilyar na kama, ang kanyang isipan ay bumalik sa mansyon. Iniisip niya si Santiago. Sino na ang magbabantay sa kanya? Sino na ang palihim na mag-aabot sa kanya ng gatas sa gabi? Ang sakit ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong layunin. Magtiis ka lang, Santi. Bulong niya sa dilim. Parating na si Manang. At sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-iisa. Ang simula ng laban ay hindi ang kanyang pagkaladkad palabas ng mansyon, kundi ang sandaling ito, ang tahimik na pangako ng isang babaeng handang isugal ang lahat para sa isang batang itinuring na niyang sariling anak. Ang mga sumunod na araw ay parang isang pelikula ng espiya. Si Rosa na ngayon ay nakatira sa maliit ngunit ligtas na apartment ni Tita Pilar ay naging sentro ng operasyon. Ang kanyang cellphone na dati ay para lang sa mga tawag mula sa probinsya ay naging pinakamahalagang gamit niya. Kailangan nating malaman ang schedule niya. Sabi ni Attorney Salinas sa kanilang unang strategy meeting sa apartment. Hindi natin mailalabas si Santiago sa mansyon, pero kaya natin siyang hintayin sa labas. Dito pumasok ang kaalaman ni Rosa. Tuwing Miyerkules ng hapon, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Iyon ang araw ng piano lesson ni Santi. Dinadala siya ng driver sa isang music school sa BGC. Si Valentina ay hindi sumasama. Mas gusto niyang mag-shopping o makipagkita sa mga kaibigan niya sa oras na yon. Ito ang kanilang pagkakataon. Isang maliit na siwang sa mahigpit na seguridad na bumabalot sa bata. Habang pinaplano nila ang pagkuha ng medical report, isang bagong problema ang lumitaw. Sinimulan na ni Valentina ang kanyang opensiba. Isang umaga, nakatanggap ng tawag si Tita Pilar mula kay Roberto. Tita, ano ba itong naririnig ko? Sabi ni Roberto sa kabilang linya, ang boses ay halatang inis. Tumawag sa akin si Valentina. Umiiyak.
Ninakawan daw siya ng head housemaid mo at ngayon ay sinusubukan pa siyang siraan. She's threatening to file a case. Roberto, makinig ka sa akin. No, tita, you listen, that woman is a thief. I trusted her. Huwag na kayong maniniwala sa kahit anong sasabihin niya. At ibinaba niya ang telepono. Malinaw na, ganap ng nalason ni Valentina ang isip ng kanyang asawa. Hindi lang nila kailangang iligtas si Santiago. Kailangan din nilang labanan ang isang kasinungalingang mabilis na kumakalat. Mas lalo nating kailangang bilisan, sabi ni Attorney Salinas matapos marinig ang balita. Bago pa niya tuluyang maisara ang lahat ng pinto. Ang plano ay isinagawa ng may military precision. Kinontak ni Patricia gamit ang koneksyon ng DSWD ang isang pediatrician na nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital sa Quezon City, isang doktor na kilala sa kanyang integridad at karanasan sa mga kaso ng child abuse. Si Dr. Manuel Vargas. Sa araw ng piano lesson, 2 sasakyan ang magkahiwalay na nag-abang malapit sa music school. Sa isa ay si Rosa at Tita Pilar. Sa kabila, si Patricia. Nang dumating ang itim na van ng mga Mendoza at ibinaba ng driver si Santiago sa tapat ng eskwelahan, doon na sila kumilos. Si Patricia dala ang kanyang DSWD ID at isang opisyal na sulat na humihiling ng kooperasyon. Ang unang lumapit sa driver. Sir, ako po si Patricia Reyes mula sa DSWD. Mayroon lang po kaming kailangang i-verify tungkol sa kalusugan ni Santiago Mendoza. Standard procedure lang po. Sabi niya sa isang kalmado at awtoritatibong paraan. Ang driver na halatang nagulat ay hindi nakakibo. Kasabay nito lumabas si Rosa mula sa kabilang sasakyan. Santi. Nang makita ng bata si Rosa ang kanyang mukha, na kanina'y malungkot ay biglang nagliwanag. Tumakbo ito at niyakap ng mahigpit ang kanyang manang. Ang eksenang yon ang dalisay na pagmamahal at pagtitiwala ng bata ay sapat ng ebidensya para sa kahit sinong nagdududa. Sa ilalim ng pagkukunwaring may bigla ang dental appointment na kailangang puntahan at sa tulong ng awtoridad ni Patricia na papayag nila ang driver na isama si Santiago. Nagtungo sila sa ospital ni Dr. Vargas. Sa loob ng maliit at malinis na klinika, ang laro ay natapos. Sa ilalim ng malumanay, ngunit ekspertong pagsusuri ni Dr. Vargas, ang katotohanan ay lumabas. Si Santiago ay significantly underweight para sa kanyang edad. May mga luma at bagong pasa sa kanyang mga braso at binti na naaayon sa forceful grabbing. At nang tanungin ng doktor kung saan niya gustong mag-drawing, kumuha si Santiago ng itim na krayola at iginuhit ang isang maliit na stick figure na nakakulong sa isang malaking kahon. Ang medical report ay detalyado at walang kinikilingan, isang dokumentong magiging bomba sa korte. Ngunit ang karera ay hindi pa tapos. Habang nasa ospital sila, si Attorney Salinas ay nasa korte na isinusukomite ang isang ex parte motion, isang panig na mosyon para sa isang preservation order at isang subpoena duces tecum, isang utos na maglabas ng mga dokumento. Ang target ang CCTV at security log records ng mansyon ng mga Mendoza. Kailangan nating makuha ang mga recording bago niya maisipang burahin ang mga ito. Paliwanag ni Hector sa hukom. Mayroon kaming sapat na dahilan para maniwala na ang mga record na ito ay magpapakita ng isang pattern ng pag-abuso, partikular ang pagkulong sa isang menor de edad sa isang di angkop na lugar. Sa bisa ng mga paunang ebidensya ang notebook ni Rosa at ang testimonya ni Tita Pilar, naglabas ang korte ng utos. Nang hapon ding iyon isang court sheriff ang dumating sa mansyon ng mga Mendoza. Si Valentina, na kararating lang mula sa pamimili, ay nagulat nang iabot sa kanya ang opisyal na dokumento. Binasa niya ito. Ang kanyang mukha ay namutla. Utos ng korte na i-preserve ang lahat ng security footage mula sa nakalipas na 3 buwan at isumite ito para sa pagsusuri. Ang kanyang unang reaksyon
ay gulat na mabilis na naging galit. Pumasok siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kanyang abogado. Pagkatapos tinawagan niya ang security company. I need a system maintenance. Now. Utos niya. Gusto kong i-reformat ang lahat ng hard drive. Pero ma'am, may court order po. I don't care. Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang utos ng korte ay nauna nang naipadala sa mismong security provider. Ang mga datos ay legal ng protektado. Sa sobrang galit ibinato ni Valentina ang kanyang mamahaling smartphone sa pader. Nabigo ang kanyang plano na itago ang katotohanan. Ngayon, kailangan na niyang sirain ang mga mensahero. Sa kabilang banda sa opisina ni Attorney Salinas, isa pang tagumpay ang nagaganap. Dumating ang isang IT forensic expert na kanilang kinuha para suriin ang mga data. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatrabaho, tumawag ito kay Hector. Attorney, nakuha ko na. Sabi ng eksperto sa kabilang linya. Mayroon akong isang bagay na hindi nila maitatanggi. Ang data ay malinaw. Ang pinto ng bodega na nasa basement ay na-access gamit ang access card ni Valentina Duarte at ikinandado mula sa labas nang hindi bababa sa 12 beses sa nakalipas na buwan. Ang pinakamatagal na pagkakalock, 12 oras at 47 minuto. Tuwid, walang pagbubukas sa pagitan. Napatayo si Attorney Salinas mula sa kanyang upuan, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Ipadala mo sa akin ang report. Ngayon na. Hawak na nila ang baril na may lamang bala. Ang medical report ang nagpapatunay sa pinsala. Ang mga security log ang nagpapatunay sa krimen. Ang kailangan na lang nila ay ang tamang pagkakataon para iputok ito. At ang pagkakataong yon ay papalapit na. Para kay Roberto Mendoza, ang mundo ay perpekto. Ang kanyang kumpanya ay nangunguna sa merkado. Ang kanyang bagong asawa ay maganda, matalino at kinahuhumalingan ng lahat. Ang kanyang tahanan ay isang paraiso ng kapayapaan. Ang mga problemang idinudulot ng isang magnanakaw na katulong at ng isang pakialamerang tiyahin ay mga maliit na abala lamang, mga alikabok sa isang makintab na ibabaw. Ang paniniwalang ito ay nagsimulang magkaroon ng lamat nang dumating ang isang sulat mula sa korte, isang subpina na nag-uutos sa kanya na dumalo sa isang preliminary hearing. Ano to, Val? Tanong niya sa asawa. Iwinawasiwas ang dokumento. Bakit ako pinapatawag ng korte? Sabi mo na ayos na ito ng mga abogado mo. Si Valentina, na nakaupo sa tapat niya, habang nag-aalmusal ay pilit ng ngumiti. Huwag kang mag-alala, mahal. Formalidad lang yan. That desperate woman is trying everything. Ang abogado niya ay naghain ng walang kwentang petisyon. Madali lang itong ibabasura ng korte. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paniniguro, may isang bagay sa mata ni Valentina na hindi mapakali. Isang bagay na hindi nakita ni Roberto noon. Dumating ang araw ng hearing. Sa loob ng maliit na silid ng korte naroon ang magkabilang panig. Si Valentina kasama ang kanyang 3 mamahaling abogado ay mukhang isang biktima, mahinhin na kayuko, at paminsan-minsan ay nagpupunas ng pekeng luha. Sa kabilang panig si Rosa, simple ang kasuotan, nakaupo sa tabi ni Attorney Salinas at Tita Pilar. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit matatag. Nagsimulang magsalita si Attorney Salinas. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang detalyadong medical report ni Dr. Vargas, ang mga larawan, at ang isinulat sa notebook ni Rosa. Bawat salita ay isang dagok kay Roberto. Malnourished, contusions, psychological distress. Ito ba ang kanyang anak na pinag-uusapan? Ang mga abogado ni Valentina ay mabilis na gumanti. Your Honor, these are fabricated claims from a disgruntled ex-employee who was fired for theft. Ang mga pasa, sino ang makapagsasabi na hindi siya nadapa? Ang pagiging payat, maselan lang talagang kumain ng bata. Ngunit nang ilabas ni Attorney Salinas ang huli niyang baraha ang report,
mula sa IT forensic expert na tahimik ang buong silid. Your Honor, we have here the security logs from the Mendoza residence. Sabi ni Hector. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. It shows that the basement storeroom, a small windowless space, was locked from the outside using Mrs. Mendoza's access card on multiple occasions. Ang pinakamatagal, mahigit 12 oras. Maaari bang ipaliwanag ng kabilang panig kung bakit ang isang 7 taong gulang na bata ay gugustuhing maglaro sa isang madilim na bodega ng ganito katagal, lalo na't nakalak mula sa labas? Isang malakas na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Roberto kay Valentina. Ang kanyang asawa ay namumutla. Baka nagkamali lang ang sistema. O baka may ibang gumamit ng card ko. Palusot niya sa kanyang abogado. Sapat na para marinig ni Roberto. Ang pagdinig ay natapos ng walang pinal na desisyon, ngunit nag-utos ang hukom ng mas malalim na imbestigasyon. Pag-uwi sa mansyon, hinarap ni Roberto ang kanyang asawa. Valentina, tell me the truth. Ano ang ibig sabihin ng security logs na yun? Dito na ginamit ni Valentina ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang pagiging biktima. Humagulgol siya. Hindi ko alam. Roberto, sinisiraan nila ako. Baka si Rosa ang gumawa nun para palabasin akong masama. Ikaw. Hindi ka ba naniniwala sa akin, sa asawa mo? Ang mga luha ang nanginginig na boses, ang mga matang puno ng sakit. Naging epektibo ito, tulad ng dati. Niyakap siya ni Roberto. Shh! Tama na. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga siya sa tabi ng natutulog niyang asawa, hindi na mapakali si Roberto. Ang mga salita ni Attorney Salinas, ang mga numero sa log report, ang imahe ng mukha ni Rosa, na puno ng determinasyon lahat, ay bumabagabag sa kanya. May isang piraso ng puzzle na hindi magkasya. Kinabukasan gumawa siya ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Tinawagan niya ang pinuno ng kanyang sariling security tech team sa kumpanya mga taong mas pinagkakatiwalaan niya kaysa sa sinuman. I need a discreet job done, sabi niya sa telepono. Sa sarili kong bahay. Sa ilalim ng pagkukunwaring system upgrade. Ang mga tauhan ni Roberto ay nag-install ng mga karagdagang kagamitan sa mansyon, mga microcamera sa mga common areas, sa sala, sa pasilyo sa labas ng pinto ng bodega. Mga voice-activated audio recorders, lahat ay konektado sa kanyang personal na server, isang bagay na siya lang ang may access. Pakiramdam niya ay isa siyang traidor, pero kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa kanyang sariling kapanatagan. Hindi niya kinailangang maghintay ng matagal. 2 araw ang lumipas. Siya ay nasa isang late-night meeting sa opisina, isang palusot. Ang totoo, nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, nakatutok sa live feed mula sa kanyang bahay. Nakita niya si Valentina, nakausap ang kanyang abogado sa telepono. Just find something on that maid. Narinig niyang sabi nito, ang boses ay matalas. A criminal record, an old debt, anything. We need to destroy her credibility completely. At tungkol sa bata, he's a liability. Kailangan niyang manahimik. Parang may tumusok na yelo sa puso ni Roberto. Liability. Ganoon ang turing niya sa kanyang anak. Ngunit ang pinakamasaklap na ebidensya ay dumating pagkatapos. Si Santiago ay naglalaro sa sala. Aksidenteng natabig nito ang isang picture frame sa mesa, isang larawan ni Roberto, at ng kanyang yumaong asawa. Nabiyak ang salamin. Lumabas si Valentina na akit ng ingay. Nang makita niya ang sirang larawan, isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang mukha. Walang sigaw. Walang galit na boses. Isang bagay na mas masahol pa. Hinila niya si Santiago sa braso at kinaladkad papunta sa pinto ng bodega. Ang kamera sa pasilyo ay malinaw na nakakuha ng lahat. Ang audio recorder ay malinaw na narinig ang bawat salita. Tita, please, I'm sorry. Umiiyak na pakiusap ng bata.
Manahimik ka, bulong ni Valentina, ang boses ay puno ng lason. Palagi kang sagabal. You are your father's biggest mistake. Ang isang pagkakamali na sana ay hindi na lang nabuhay. Itinulak niya ang bata sa loob. Diyan ka lang hanggang sa matuto kang maglaho. At isinara niya ang pinto. Sa kanyang opisina, ilang kilometro ang layo, napahawak si Roberto sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang bawat salita ni Valentina ay parang isang bala na tumama sa kanya. Mistake. Sana hindi na lang nabuhay. Ang perpektong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinaniwalaan niya ay isang halimaw. At siya sa kanyang pagkabulag ay hinayaan itong saktan ang sarili niyang anak. Ang pagtanggi, ang pagdududa. Lahat ay naglaho. Ang natira ay ang isang masakit at hindi maikakailang katotohanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang abogado niya ang tinawagan niya. Hindi si Tita Pilar. Hinahanap niya ang numero sa subpoena. Hello, Salinas Law Firm. This is Roberto Mendoza. Sabi niya, ang boses ay basag at halos hindi makilala. Kailangan kong makausap si Attorney Salinas. It's urgent. Mayroon siyang ebidensya. Ebidensyang sisira sa kanyang asawa. Ebidensyang wawasak sa kanyang buhay. At ebidensyang sa wakas ay magliligtas sa kanyang anak. Ang araw ng huling pagdinig ay bumalot sa buong Justice Hall ng isang mabigat na tensyon. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mga mamamahayag na nag-aabang ng iskandalo, mga taga-suporta ng DSWD at mga usisero mula sa alta sosyedad na gustong masaksihan ang pagbagsak ng isa sa kanila. Pumasok si Valentina na may kumpiyansa pa rin kahit pa ito ay pilit. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida na tila nagpapahiwatig ng kanyang inosensya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang makeup ay sapat lang para itago ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa kanyang tabi ay ang kanyang pangkat ng mga abogado, handa para sa isang digmaan. Ngunit napansin ng lahat ang isang bagay, wala si Roberto Mendoza sa kanyang tabi. Nakaupo ito sa likurang bahagi ng korte, malayo sa kanya ang kanyang muka ay parang isang maskara na gawa sa bato. Sa kabilang panig pumasok si Rosa kasama si Tita Pilar. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit disente. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, tanging isang tahimik at matatag na determinasyon. Naupo siya sa likod ni Attorney Hector Salinas. Ang kanyang mga kamay ay mahinahon na nakapatong sa kanyang kandungan. Nagsimula ang paglilitis. Ang mga abogado ni Valentina, ang unang bumanat, sinusubukang ipinta si Rosa bilang isang desperadong sinungaling. Inilabas nila ang pekeng kaso ng pagnanakaw, ipinakita ang mga resibo ng mamahaling pulseras at nagpresenta pa ng isang pekeng testimonya mula kay Karen na nagsabing nakita niyang kahina-hinala ang mga kilos ni Rosa. Your Honor, sabi ng pangunahing abogado ni Valentina, ang kasong ito ay walang iba kundi isang malisyosong pagtatangka na mangikil mula sa isang pamilyang may mabuting reputasyon. Ang akusado dito ay hindi ang aking kliyente, kundi ang babaeng iyan na puno ng inggit at kasakiman. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Rosa ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom. Nang si Attorney Salinas na ang tumayo ang buong kapaligiran ng silid ay nagbago. Your Honor, ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Isa-isa niyang inilatag ang kanilang mga baraha. Ang medical report na ipinaliwanag ng detalyado ng tumestigong si Dr. Vargas. Ang mga larawan, ang notebook ni Rosa, ang testimonya ng driver na kinumpirmang iniwan niya si Santiago sa pangangalaga ng DSWD para sa isang medical check-up. Ngunit ang lahat ng ito ay tila mga paunang putok lamang. Ang tunay na bomba ay malapit ng sumabog.
Your Honor, pagpapatuloy ni Attorney Salinas, nais po naming tawagin ang aming susunod na testigo, Ginoong Roberto Mendoza. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Valentina ay napatingin sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at nagsisimulang pagkabahala. Dahan-dahang tumayo si Roberto at naglakad patungo sa witness stand. Hindi niya tiningnan ang kanyang asawa. Ginoong Mendoza, tanong ni Hector, totoo po bang naniniwala kayo na ang inyong asawa ay walang kasalanan? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tumingin si Roberto sa hukom, pagkatapos ay sa mga miyembro ng korte. Sa wakas, tumingin siya kay Rosa, isang tingin ng pagsisisi at pasasalamat. Dati oo. Sagot niya, ang kanyang boses ay basag. Pero ang katotohanan ay hindi maikakaila. Ang mga abogado ni Valentina ay sabay-sabay na tumayo. Objection, Your Honor, leading. Sustained, sabi ng hukom. Attorney, dumiretso ka sa punto. Masusunod po, Your Honor, sabi ni Hector. Your Honor, mayroon po kaming nais ipresentang bagong ebidensya. Isang audio-visual recording na kinuhanan sa loob mismo ng pamamahay ng mga Mendoza. 3 araw na ang nakalipas. Dito na nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Valentina. Roberto, no. Halos pabulong niyang sabi, ngunit huli na ang lahat. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Sa utos ng hukom, ang mga ilaw sa silid ay bahagyang pinatay. Pinindot ni Hector ang play. Ang unang lumabas ay ang imahe ng sala ng mga Mendoza. Pagkatapos ang eksena ng pagkasira ng picture frame. At pagkatapos ang pinakamasaklap sa lahat, ang malinaw na video ni Valentina na kinakaladkad si Santiago. Ang malinaw na audio ng kanyang bawat salita, pinalakas ng mga speaker ng korte para marinig ng lahat. Manahimik ka, palagi kang sagabal. You are your father's biggest mistake. Ang isang pagkakamali na sana ay hindi na lang nabuhay. Ang mga salitang yon ay parang mga lason na kumalat sa malamig na hangin ng courtroom. Ang bawat tao sa silid ay napahinto sa paghinga. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nagsusulat. Si Tita Pilar ay napapikit, hindi makayanan ang sakit. At si Rosa sa kanyang upuan ay tahimik na umiyak. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas ang sakit na dinanas ng bata ay naririnig at nakikita na ng buong mundo. Ang huling imahe sa screen ay ang pagsara ng pinto ng bodega na sinundan ng mga desperadong katok ng isang maliit na kamay. Pagkatapos katahimikan, nang bumalik ang mga ilaw, lahat ng mata ay nasa iisang tao. Si Valentina. Nakaupo siya na parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Ang kanyang maskara ay ganap ng nawasak. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Batay sa ebidensyang ipinakita sa hukumang ito, deklara niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Mayroong sapat at hindi maikakailang patunay ng paulit-ulit at malubhang pag-abuso sa isang menor de edad. Tumingin siya sa mga guard on duty. I place Mrs. Valentina Mendoza under the custody of this court. Pending the final sentencing, I am issuing an immediate temporary protection order. Ang batang si Santiago Mendoza ay ilalagay sa pansamantalang pangangalaga ng DSWD epektibo ngayon din. Bumagsak ang gavel. Isang malakas pinal na tunog na naghudyat sa katapusan ng isang paghahari ng kalupitan at ang simula ng katarungan. Habang inilalabas ng mga pulis si Valentina, na ngayon ay humahagulgol na ang kanyang mga mata, ay naghahanap. Nakita niya si Roberto na nakayuko at umiiyak ng tahimik. Nakita niya si Rosa na nakatayo, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang huling pagkakataon. Sa mga mata ni Rosa, walang pagtatagumpay, tanging isang malalim na kalungkutan
para sa isang kaluluwang nawala sa sarili nitong kadiliman. Lumabas si Rosa ng courtroom na hawak ang kamay ni Tita Pilar. Ang laban ay nanalo na. Ngayon, ang mas mahalagang laban ay magsisimula ang paghilom ng isang batang nasaktan. At para doon, alam niyang handa siya. Ang balita ng desisyon ng korte ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa isang tahimik na apartment sa isang simpleng lugar sa Quezon City, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi naririnig. Ang tanging mahalaga ay ang nagaganap sa loob. Si Patricia mula sa DSWD kasama ang 2 iba pang social worker, ang personal na sumundo kay Santiago mula sa mansyon. Ang proseso ay mabilis at profesional. Walang eksena. Si Valentina ay nasa kustodya na ng pulisya. Ang mga natitirang katulong ay mga aninong tahimik na gumagalaw takot at nalilito. Inempake nila ang mga damit at ilang paboritong laruan ni Santiago sa isang maliit na maleta. Habang paalis, ang huling tanong ng bata ay para sa driver. Saan po tayo pupunta? Ang sagot sa tanong na yon ay naghihintay sa kanya sa dulo ng kanilang biyahe. Nang bumukas ang pinto ng apartment ni Tita Pilar, ang unang mukha na nakita ni Santiago ay ang mukha ni Rosa. Sa loob ng ilang segundo, ang bata ay natigilan na, para bang hindi makapaniwala na ang taong pinakakinatatakutan niyang hindi na niya muling makikita ay nasa harap niya. Pagkatapos sa isang iglap, ang lahat ng pinigilang emosyon ay bumuhos. Manang Rosa. Sigaw niya at tumakbo ng buong bilis. Sinalo siya ni Rosa sa isang mahigpit na yakap. Inilubog ang kanyang mukha sa buhok ng bata na amoy araw pa rin. Andito na ako, Santi. Bulong niya paulit-ulit na parang isang panalangin. Andito na ako. Hindi na kita iiwan. Sa likod nila si Patricia at Tita Pilar ay tahimik na nagmamasid, ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ito ang tagumpay. Hindi ang pagkapanalo sa korte, kundi ang sandaling ito ang muling pagsasama ng 2 kaluluwang pinagbuklod ng pagmamahal na higit pa sa dugo. Ang mga sumunod na araw ay isang dahan-dahang proseso ng paghilom. Ang apartment na inayos ni Rosa at Tita Pilar ay naging isang santuaryo. Ang kwarto ni Santiago ay pininturahan ng mapusyaw na asul na may mga glow-in-the-dark na bituin sa kisame. Ang mga lumang laruan niya ay nandoon, kasama ng mga bagong libro na puno ng mga kwento tungkol sa mga bayani at malalayong lupain. Sa una, si Santiago ay tahimik. Madalas siyang nagigising sa gabi, sumisigaw, mula sa isang masamang panaginip. Sa bawat pagkakataon, naroon si Rosa, yayakapin siya, kakantahan ng mga lumang oyayi hanggang sa bumalik siya sa mahimbing na pagtulog. Hindi siya pinilit ni Rosa na magkwento. Hinayaan lang niya itong maramdaman na ligtas siya. Ang pagkain ay naging isang ritual ng pag-aalaga. Nagluto si Rosa ng lahat ng paborito ni Santiago: sopas, sinangag at mainit na tsokolate. Sa bawat subo, tila may isang piraso ng lakas at kulay na bumabalik sa maputlang mukha ng bata. Isang linggo pagkatapos ng paglilitis, dumating ang unang bisita. Si Roberto. Sa ilalim ng mahigpit na patnubay ng DSWD, pinayagan siyang bumisita ng 1 oras kasama si Patricia. Ang pagkikita ay hindi madali. Dumating si Roberto na may dalang napakalaking robot, mas malaki pa sa dinala niya mula sa Singapore. Ngunit si Santiago ay nagtago lamang sa likod ni Rosa. Umupo si Roberto sa sahig malayo sa bata. Hindi niya ipinilit. Santi, sabi niya, ang boses ay paos. Anak, I'm so sorry. Ang mga salitang iyon ay hindi sapat at alam niya iyon. Ngunit iyon lang ang mayroon siya. I failed you. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Hindi sumagot si Santiago. Ngunit sa loob ng 1 oras hindi umalis si Roberto. Nanatili lang siyang nakaupo roon, tahimik, habang ang kanyang anak ay unti-unting lumalabas sa pinagtataguan nito para kunin ang isang maliit na laruang kotse. Isang maliit na hakbang, pero isang simula. Makalipas ang ilang buwan sa huling pagdinig,
Para sa permanenteng kustodya ang desisyon ng korte ay naging formalidad na lamang. Si Valentina ay sinentensyahan ng maraming taong pagkakakulong para sa child abuse. Ang kanyang mga ari-arian ay halos naubos sa pagbabayad sa mga abogado at danyos. Tinanong ng hukom si Santiago sa isang paraang maiintindihan ng isang bata kung saan niya gustong tumira. Walang pag-aalinlangan lumingon si Santiago hindi sa kanyang mayamang ama, kundi sa babaeng nag-alaga sa kanya. Itinuro niya si Rosa. Gusto ko po kay Mama Rosa. Sabi niya sa unang pagkakataong tinawag si Rosa sa salitang iyon. Ang mga salitang iyon ay nagpabaha ng luha sa buong courtroom. Ang korte ay naglabas ng isang hindi pangkaraniwang desisyon. Ang sole legal custody ay ibinigay kay Rosa. Ngunit si Roberto bilang ama ay inatasan na magbigay ng buong suportang pinansyal para sa pagpapalaki at pag-aaral ni Santiago at binigyan ng karapatan sa mga regular na supervised visit. Isang pamilyang hindi nabuo sa tradisyon, kundi sa sakit pagsisisi at pagmamahal. Ang huling eksena ng kwento ay hindi naganap sa isang marangyang mansyon o sa isang malamig na silid ng korte. Ito ay naganap sa isang pampublikong parke, 1 taon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Ito ang ika-8 kaarawan ni Santiago. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang simpleng picnic blanket na nakalatag. May isang maliit na cake na may 8 kandila. Ang mga bisita ay iilan lamang. Si Tita Pilar, si Attorney Salinas at si Patricia. Si Roberto ay naroon din nakaupo sa damuhan, hindi sa tabi ni Santiago, kundi malapit lang nagbibigay ng espasyo. At sa gitna ng lahat si Santiago, ang kanyang tawa ay malakas at malaya. Habang naghahabulan sila ni Rosa sa damuhan, ang kanyang mukha ay hindi na maputla. Ito ay malusog at puno ng buhay. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Ang mga ito ay kumikinang sa kaligayahan. Mama Rosa, hipan na natin yung cake. Sigaw niya. Umupo silang lahat sa paligid ng kumot. Kinantahan nila siya ng happy birthday. Bago niya hipan ang mga kandila, tumingin si Santiago sa paligid niya, sa mga taong lumaban para sa kanya, sa amang unti-unting bumabalik sa kanyang buhay at sa babaeng naging kanyang tunay na ilaw sa dilim. Ngumiti siya isang dalisay at masayang nangiti. At sa pagbuga niya ng hangin para patayin ang maliliit na apoy, ang kanyang hiling ay hindi na para sa mga bagong laruan o malalayong lugar. Ang hiling niya ay natupad na. Nasa bahay na siya, sa wakas.